Ako po si Congressman Carlo Lopez, ang batang tondo ng Distrito 2 na makakasama ninyo ngayong gabi. Kahit na magkatunggali ang aming pamilya nung panahon na yon, nagulat ako dahil nagpadala ng food packs. Ang sabi ko sa kanya, sige, dahil yan ang ginawa sa iyo, laban ako kasama mo. You're my peace of mind. Ang mga programa ni Yorme at ang mga proyekto niya ay talaga namang may saysay. Magkaisa po tayo, mga batang Maynila. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. Mga Rema at mga Repa, welcome sa Kwentuhang Derechahan with Yorme's Choice. Ako po si Congressman Carlo Lopez, ang batang tondo ng Distrito 2 na makakasama ninyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa Kwentuhang May Kwenta. Ako po si Congressman Carlo Lopez, nakapagsilbi po ng halos 12 taon sa Distrito 2. Simula ng 2007 hanggang 2010, ako po ay naging konsehal. At pamula naman po ng 2010 hanggang 2019, ako po ay nakatapos ng aking pagiging congressman sa Distrito 2. Sa loob po ng panahon na yon, isang karangalan ko na makapagsilbi sa aking distrito. Galing po ako sa pamilya ng mga lingkod bayan, simula pa ho ng aking ama na si Congressman Jim Lopez, ang aking tiyuhin na si Mayor Mel Lopez at ng aking lolo po na si Honorio Lopez. Nung panahon ng pandemya, kahit na magkatunggali ang aming pamilya nung panahon na yon, nagulat ako dahil nagpadala ng food packs at nakarating dahil nung mga panahon na yon, talaga namang napakahirap ng kalagayan. Kaya nung dumating sa amin yung food pack ko ni Yorme, nagulat ako at nagpapasalamat ako sa ginawa ni Yorme sa buong Maynila. Bukod po dun sa mga food packs na pinadala, lalo na ngayon na naririnig ko ang mga sinasabi ni Yorme na mga nagawa niya, nagulat ako dahil sa loob ng panahon ng pandemya, hindi ko expected na mapagawa niya yung napakaraming paaralan, hospital, at lalo na yung binabanggit niya dun sa may Luneta na napagawa niya ng halos 55 days or even less. Kaya ako'y humahanga sa kanya dahil sa loob ng mga panahon na yon, nagulat ako na ang dami niyang nagawa, maraming nagawa para sa batang Maynila. Napansin ko na ang mga programa ni Yorme at ang mga proyekto niya ay talaga namang may saysay sa experience ng mga taong bayan. Hindi lang basta may magawa si Yorme, kundi talagang makabuluhan at nararamdaman ng tao. Yan ang importante sa isang leader ng ating pong minamahal na Maynila. Sa loob ng 9 na taon na pagiging congressman, yung mga ginawa ko ay sinimulan ng aking ama na si Congressman Jim Lopez. Pinagpatuloy ko ang kanyang mga sinimulan at alam ko na ang mga sinimulan niyang programa at proyekto ay talaga namang may saysay din at makabuluhan sa Distrito 2. Kapansin-pansin po ang proyekto na alam nating simula pa noon hanggang ngayon nararamdaman na natin. Ang mga kalsada na halos wala ka nang mapili ngayong kalsada na para pagawin. Ang mga barangay hall na sinimulan din ng ama ko at pinagpatuloy ko. Ang mga health centers na nung araw ko konti lang at ngayon naman naparami na, ngunit kumonti na naman uli. Kaya po plano ko na dagdagan uli ang mga health center dahil kagaya ng sinabi ni Yorme, yan ay mga lugar na kung saan sa unang pangangailangan ng tao, nandiyan yan sa tabi ng kanilang barangay o ng kanilang komunidad. Ako din ay marami pang nagawa tungkol sa mga pang-medical, sa mga scholarship na ngayon ay wala na, sa mga educational assistance. Dahil gusto kong i-focus ang aking pong tulong sa edukasyon dahil yan po ay importante. Ang edukasyon po ng taong bayan ang makapagbibigay ng lunas sa maraming problema ng ating distrito o ng ating mga kababayan. Ako po ay nakapagpatuloy ng isang paaralan na tumutulong sa pangkabuhayan. Halos 7,000 po ang nag-graduate dito po sa pangkabuhayan na ito. Meron po ditong mga kurso na nakatulong sa ating mga kababayan. At sa mga alternative learning system naman, sinuportahan ko yan. Ang mga magulang ng mga estudyante natin sa mga paaralan,
sinuportahan ko yan. Nung araw, ang tawag dyan, GPTA. Ngayon, SPTA. Tungkol naman sa mga daycare centers, sinuportahan ko ang mga teachers ng daycare. Kasi gusto ko, ang mga bata pa lang ay marami nang nagagawa ang ating gobyerno. Dahil yan po ang magiging pundasyon ng ating pong mga kabataan hanggang sa lumaki sila. Diyan nila makikita ang kahalagahan po ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kalikasan, at pagmamahal sa ating bayan. Hindi lang ho yun. Marami pa ho tayong napagawang mga covered courts sa loob at sa labas ng mga paaralan na hanggang ngayon po ay ginagamit pa. Kaya nga sinabi ko kanina, ang mga ginawa ko may saysay. Dahil simula pa noon hanggang ngayon, ang mga tao nakikinabang. At sa mga nasabi kong yan, gusto kong ipagpatuloy pag ako po ay pinalad na maging congressman muli. Sa larangan po na edukasyon, gusto ko rin hong idagdag na kami po ay nagkaroon po ng National Library na sinimulan ng aking ama. Yan po ay iisa lamang sa lahat ng mga distrito sa buong Maynila. Dahil alam ko na ang ama ko gusto talagang matuto ang mga kababayan natin sa pagpunta sa mga library at para magkaroon ng sapat na kaisipan, sapat na kaalaman ang mga tiga Maynila at ang mga tiga Distrito 2. Para sa mga karagdagang pananaisip ko, ang inyong lingkod po ay nakapagpagawa ng flood control projects. Nagsimula po yan sa aking ama na si Jim Lopez. Pinagawa ho niya yung pumping station sa May Bitas sa tulong po ng pondo ng mga Hapon. Humiling po siya ng pondo ron. At nung panahon na yon, nung nagawa yon, mapapansin po natin na sa lugar ng Gagalangin, nung araw, pagka merong high tide, baha na yan. Ang mga tao, hirap na hirap. Pero nung nagawa yon, guminhawa ang buhay po ng mga tiga Gagalangin. At sumunod naman po doon yung bandang Hermosa, yung sa Abukay. Pinagawa rin ng ama ko yon. Dahil nga ho, ang laki ng problema ng baha sa Maynila. At nung panahon ko naman po, pinagawa ko naman po yung pumping station sa Hermosa. Ngunit ang problema, nung natapos ako bilang congressman, hindi pa ho natatapos yung proyekto. Kaya ho nagtataka ako, nabitin at hindi ho umaandar at nag-ooperate ang pumping station dyan sa Hermosa sa loob ng 5 taon na wala ako. Pero kung ako'y papalarin, mababalik, sisiguraduhin ko sa inyo na mapapatakbo natin yan para ang baha pamula Arpapa, pamula Espanya, dadaan pa yan ng 4th District, yan po ay hihigupin ng pumping station sa Estero para ho makatulong ho sa mga kababayan natin sa Maynila. Yung pong paaralan ng Honorio Lopez Institute na nawala na po dito sa Tayuman, sinikap ko ho na bago ako matapos na magkaroon ng paaralan na yan. Ito po ay napunta sa loob ng Tutuban. Nandiyan po ang mga paaralan, nandiyan po ang silid-aralan. Dahil nung panahon ho na yan po ay nag-ooperate, talagang marami ho talagang natulungan ang ating mga kababayan. Yung hindi nakatapos ng formal education, na ipagpatuloy nila ang informal education sa pamamagitan ng Honorio Lopez Institute. Nakapagpag-graduate po tayo dyan ng halos 7,000 graduates na hanggang ngayon ho, nagpapasalamat pa rin ho sila sa aking ama at sa inyong lingkod dahil sila po ay natutuwa at gumanda ang kanilang buhay. Yung mga magulang ng mga bata na nag-aral dyan ay tuwang-tuwa. Kahit ho ibang magulang, sila na rin ho ang nag-aaral. Meron pa nga hong mga senior citizen, meron pa nga hong mga guro na nag-aaral dyan sa computer. Kaya ho, pipilitin kong maibalik yan. Dahil yan po ay nawala. Dahil gusto ko ng mga kababayan natin sa Tondo ay magkaroon ng opportunity para makapag-aral at gumanda ang kanilang buhay. Yang mga daycare, imbis na madagdagan, nanatili lang na kokonti. Kagaya ng sinabi ko kanina, yan ay nagbibigay po ng magandang pundasyon sa ating mga kabataan. Kaya pararamihin ko pa ho yan. At hindi lang ho daycare centers. Naisip ko hong gumawa ng mga senior care center na kung saan ang ating pong mga lolo't lola ay magkaroon ng lugar para pwede nilang kunin ang mga serbisyo para sa matatanda. At yung mga estudyante ng ating pangkabuhayan na paaralan ay pwede silang maggupit doon, pwede silang
massage therapy dun sa mga lugar na yon, at yung mga vitamina at mga gamot na itutulong ng ating Yorme, pwede nating padaanin doon. Kaya malaking bagay na magkaroon tayo ng senior care sa ating distrito. Yan ho ang mga dahilan kung bakit gusto kong bumalik ng pagsisilbi bilang congressman. Sila ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para bumalik at ipaglaban ang Tondo. Gusto kong kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat kay Yorme dahil naalala niya ako imbitahin na masama sa kanyang grupo. Nung kami ay nag-uusap, halos 3 oras kami nag-uusap noon, na ikwento niya ang kanyang mga nagawa at ang mga pangyayari kung bakit nagkaroon ng agwat ang kasalukuyan at si Yorme. Nung nalaman ko, ang sabi ko sa kanya, sige, dahil yan ang ginawa sa iyo, laban ako kasama mo. At nakikita ko sa kanyang pananalita ang kanyang katapatan, kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho, ang kanyang liderato. Doon pa lang sa pag-uusap namin, kaya ako ay na-inspire na sumama sa kanya at sabi ko sa kanya, Yorme, hanggang dulo, sasamahan kita. Tutulungan kita hanggang ikaw ay nagsisilbi, hanggang marami kang natutulungan at pinagaganda mo ang Maynila, nandyan ako sa tabi mo. Yorme, tumatagal ang panahon, bagamat tayo ay nagsama lamang ngayon sa sandaling panahon, habang tumatagal na nakakasama kita, ako ay humahanga sa iyo, sa iyong kagalingan, sa iyong pagmamahal sa taong bayan, at ang taong bayan, ang batang Maynila ay minamahal ka, lalong-lalo na ang ating mga lolo't lola, dahil hindi mo sila pinabayaan. Kaya naman, kung ako ay papalarin, kasama mo ako dyan, Yorme, magbibigay ako sa iyo magandang mga opinyon, mga suhestyon para lalo pa nating mapaganda ang Maynila. Alam ko naman na gusto mo, ang nakapaligid sa iyo ay mga taong magiging tapat sa Maynila, mga taong may gustong mapaganda ang buhay ng Maynila. Kaya nandito ako, tutulong ako sa iyo, Yorme, na mapaayos natin, mapaganda natin. Dahil yan din ang panaginip ko para sa Maynila. Panahon pa ng ama ko, panahon pa na estudyante ako, gusto kong maganda na ang Maynila. At alam ko that you will make Manila great again. Coffee or tea? Coffee. Morning person or night person? Night person. Sing or dance? Sing. Sample. You're my peace of mind in this crazy world. Okay na yun. Formal suit or barong Tagalog? Barong Tagalog. Formal speech or casual chat? Casual chat. Work in Congress or work in the field? Work in the field. Happiness or chocolate? Happiness. Matalino or maganda? Both. Meeting over lunch or meeting over breakfast? Meeting over lunch. Getting stuck in an elevator or stuck in traffic? Stuck in traffic. Debate with your rival or debate with your spouse? Debate with a rival. Beach vacation or staycation? Staycation. Favorite spot sa District 2? Favorite spot sa District 2. Halos lahat naman dahil mahal ko ang District 2. Pero syempre, ang pinakamasarap na puntahan mo yung bahay mo sa District 2. Pero lahat po, pwede nating puntahan at favorite ko. Best time for happiness? Best time for happiness? Siguro when you are at peace. Siguro pag mahilig lang ako manood ng TV at makinig ng music. Yun siguro yung happiness and being with your friends. Yun po, yun po. Best time with your Miss Joyce? Best time with your Miss Joyce, of course. All the time na kasama ko si Yorme, nag-e-enjoy ako. Kahit paulit-ulit niya sinasabi yung speech niya, nag-e-enjoy talaga kami at natatawa pa rin ako. At natutuwa ako na nakikita dahil nasa harap kami ng stage, natutuwa ako nakikita yung mga reactions ng mga tao sa kanyang sinasabi. At alam ko naman na may saysay lahat at importante at makabuluhan yung mga sinasabi ni Yorme.
Yun ang best time ko with Yorme. Siguro yung unforgettable moment, yung time na unang-una kami nag-usap, inimbitahan niya ako sa telepono at nung nagkita kami, yun yung hindi ko makakalimutan dahil yun ang naging simula ng laban niya at ng laban ko. So tingin ko yun ang importante sa lahat na panahon na isinama niya ako, inimbita niya ako na makasama niya. At naramdaman ko sa sarili niya na kailangan niya ng mga mabubuting tao para sa kanyang laban. So, yun ang pinaka maaalala ko sa oras na kasama ko si Yorme habang buhay. Mula po sa Yorme's Choice, kami po ay lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na sa Distrito 2. Makakaasa po kayo ng aming grupo kasama si Yorme at ang inyong lingkod ay magsisilbi ng tapat na may talino na merong malasakit para sa Tondo. Mahal namin ang Tondo, sinimulan pa yan ng aking ama at gusto kong ipagpatuloy ang simulain ng aking ama at ng lahat ng mga nauna pa sa akin. Sila ay nagpakamatay para sa Tondo. Kaya yan po ang kailangan nating gawin. Kami pong mga leader ay dapat pong tumulong sa mga kababayan natin sa Maynila at sa Tondo. Muli po, ako ay humihiling ng inyong tulong na sana maibalik niyo ako bilang congressman ng Distrito 2. Ibabalik po natin ang mga nawala. Ibabalik po natin ang tulong. Ibabalik natin ang karapat-dapat sa Distrito 2. Kung ano para sa Distrito 2, yun ang ibibigay natin. Ang nawalang serbisyo sa edukasyon, sa pangkalusugan, ibabalik po natin lahat yan. At sana po, tulungan din ho ninyo ang aking mga kasamahan na mag-straight po tayo. Huwag po nating bigyan ng kalaban sa konseho si Yorme. Dapat lahat ho makakatulong sa kanya para mabilis ang aksyon sa Maynila. At marami tayong magagawa sa Maynila pag mabilis ang aksyon. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkaisa po tayo, mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso, Chi Atienza, Congressman Carlo Lopez, at ang buong Yorme's Choice ng Distrito 2. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. I love this. I love it ko! Ayan na yung love boss! Lagi kita napapanood. Ano? Oy, I love Isko, shout out, Oh, I love you too. Subscribe, I love you.